Magsasagawa ng 2 araw na tigil pasada Lunes at Martes ang dalawang transport group. Kaugnay po yan ang nalalapit na deadline para sa consolidation ng PUV Modernization Program na wala na raw urungan, ayon sa Pangulo. Nakatutok si Joseph Moro. Hanggang 25,000 miyembro ng grupong Piston at Manibela ang magtitigil pasada sa Lunes at Martes sa Metro Manila pa lamang. Sasabay yan sa pagpapaaga ng trabaho sa gobyerno sa Metro Manila sa alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pati na ang pagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa mga national roads. Sa taong bayan na nagko-commute ngayon pa lamang po, humihingi na po kami ng pangunawa. Ang 2-day strike ay pagkontra sa wala ng urungang deadline para mag-consolidate ang mga lumang jeepney sa April 30. Wala na pong extension yung modernization. Kung bibilangin ang tigil pasada sa ibang lugar, posible umanong umabot sa halos 100,000 ang lalahok at hindi lamang mga jeepney ang hindi babiyahe. Majority ng traditional jeepneys, UB Express at iba pang mode of transport ang sasama po sa atin. Uulitin ko po, pati yung mga nalugi na mga kooperatibang nakapag-modernize na. Sa May 1, ituturing na ng mga kolorum yung mga jeep na hindi nakapag-consolidate, pero ayon sa grupong Piston at Manibela, mamamasada pa rin sila kahit hulihin sila ng LTO. Ayon sa Piston at Manibela, hindi na talaga sila sasali sa consolidation ng mga tradisyonal na jeepney. Ang prangkisang hawak nila ang ihaharap nila na wala umunong pwedeng bumawi kundi kongreso lamang. Dapat yung aming mga prangkisa, kada mag-e-expire siya, dapat renewable po ito. Pero ayon sa LTFRB, may ibinigay din kapangyarihan sa kanila para i-regulate ang mga prangkisa. Pag nakita ho namin yung mga jeepney nila, pwede ho namin silang tuluyan na hong tanggalan ng prangkisa. I-issuehan sila ng show cause order at bibigyan naman daw ng due process. Handa naman ang gobyerno na magbigay ng libreng sakay kung walang masakyan sa Lunes. Ayon sa LTFRB, halos 30% ng mga sasakyan ang mababawas dahil kolorum na ang touring. Kung jeepney lamang, lumalabas sa 23% ng mga luma ang hindi pa consolidated nationwide. Kung sa Metro Manila naman, halos kalahati ng mga jeepney ang hindi consolidated. Pero kung mismong ruta ang pag-uusapan, lampas 80% ng mga ito ang may mga consolidated na ng mga units, kaya hindi na magkukulang ng sasakyan ayon sa LTFRB. Sa mga kulang naman, magpapabiyahe raw ng mga sasakyan mula sa mga pinakamalapit na kooperatibang consolidated. Very confident po kami na may masasakyan po ang mga pasahero by May 1. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.